Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi pag-usapan natin itong tungkol sa Study Now NPA letter. Masakit ito para sa mga magulang na kasi hindi biro magpalaki ng mga anak. Halos hindi pinabadapuan ng langaw, ng lamok, nalagaang mabuti. Tapos nung lumaki na, naligaw ng landas dahil na-recruit. Sakit yan para sa mga magulang. Lalo pa kung humantong sa kamatayan ng pinakamamahal nilang mga anak. Kaya ko gusto pag-usapan ito ngayong gabi dahil doon sa nangyari nung last week sa Bilar, Bohol. Kasama sa mga namatay doon yung isang abogada. Although yung grupo kung saan man siya naging membro, parang dininay, hindi daw member, para palabasin na basta-basta na lang pumatay yung mga kapulisan. Huwag na tayong lukuhin. Bakit ba siya nakarating doon sa bundok? Wala namang hearing doon. Tsaka mismo yung magulang hindi nag-deny. Yung tatay, condolence po pala sa pamilya. By the way, na-cremate na pala yun nung isang araw pa lang. Na-cremate na si Attorney Hannah J. Sisista. Na yung tatay niya, sinabi niya na humanga din ako sa tatay niya. Itong si Eutropio Sisista. Kasi nga, kahit naman doon sa nangyari sa anak niya, namatay doon sa enkwentro, na napatay ng mga kapulisan, wala siyang galit sa gobyerno. Naintindihan niya. Halata na yung hinanakit niya doon sa grupo na nag-recruit. In fact, pangarap niya, wish niya na sana last na yung anak niya na mamatay dahil na-recruit sa mga makaliwang grupo. Kawawa. Bago pala na abogada yun, hindi biro magpalaki, paaral, tapos yun lang ang kahantungan. Kaya kayong mga magulang, bantayin yung mga anak nyo. Check nyo naman. Ano ng grupo may pinagsalihan. Lalo pa ngayon, double tayo mag-recruit yung mga yan dahil bulabog yung grupo na, daming sumuko. Hindi ka susuko na high-tech na yung gamit ng ating mga kapulisan at ng kasundaluhan. Pagpraktisan sila ng mga attack helicopters natin. Ginamit yata sa Negros last week, halos kasabay dito Yung laban mo doon. Ang dali lang ng communication ngayon compared noon. Kaya sumikip ang mundo nila. Dahil ang dali lang, ang bilis lang mag-text. Pag may makitang mga hindi ka kahinahinala ng mga tao, andyan agad yung striking force. Meron ng drone. So, pasikip na mundo. Tapos nawala na yung supremo nila. Tapos yung pundo nila na trace na yata doon sa Central Bank. Kung yung bank accounts. So, gutom ang inabot. Kaya, dito rin sumablay yata si BBM May sinabi niyang wala ng puwersa ang NPA. Tuloy, nagpasiklab. Sablay yata yung intelligence Ang laki ng pundo natin para dyan Ngayon sinasabi ko na pagkamali. Hindi yung pag may idol tayo sa politika, kahit mali na pagtakpan natin, salamatan natin kung may ginawang maganda, pag sablay, punain din natin. Tinatuloy. Nagkabakbakan. Tapos isa sa namatay, yung abogada na nakapapasala ng bar. Pinakabunsong anak ni Mr. Eutropio Sisista. Hanga din ako sa tatay. Hindi siya nagalit sa gobyerno. Kahit ang puwersa ng
gobyerno ang nakapatay sa kanya, naintindihan niya. Doon siya nagalit sa nag-recruit. Masakit, di pa inako ng mga na member. Pakamatay na nga yan sa naniwalaan niyang ideolohiya. Tapos, dininay. Kung sa Bisaya pa kayo, mga bastos kayo. Yung masaklap. Nalaala ko tuloy yung nasa college ako sa Cebu. Aral pa kami ng Pulsay. Isa sa mga professor namin nagkwento, meron daw siyang klase sa Danau City na Mastiral. Isa sa mga estudyante niya doon, Provincial Commander, Colonel, nagkwento daw na meron kang estudyante dyan sa Cebu na tingnan mo sa attendance niyo. Nung nagkaroon ng enkwentro doon sa Bohol, absent yung estudyante mo, tingnan mo. Nandoon yan sa Bohol. Tapos classmate pala namin yun. Nasa siya ngayon nakatira sa Cebu. Tapos sabi na yung pangyayari na kung naalala ninyo, merong kampo sa Bohol noon na ni-raid ng mga NPA. Naisahan sila doon. Nag-disguise na mag-inspeksyon, taga-DILG daw. Siyempre, under ng DILG. Sumaludo pa, nakabarong yung mga yun. Tapos disarmahan ng mga kapulisan sa mobile force nila. Nakuha ang mga armas sa kampo, wala naman yata pinatay noon. Kinuha lang yung mga gamit. Wala naman laman nila, mga NPA pala yun. Nakabarong. Mayroon pala mga estudyante na active na yung iba. So sana hindi yan mga anak ninyo naligaw na ng landas. Pero hindi biro magpalaki, magpaaral, tapos hantong lang sa ganyan. Naalala ko yung isa sa mga customer namin sa store namin. Doon sa shop, sabi niya, kawawa yung mga magulang kapitbahay namin. Malapit lang din sa amin. Bakit? Yung anak nila, cum laude sa UP. Lapit lang ito sa amin, sa UP Diliman daw. Cum laude sa UP, tapos, pagkatapos ng graduation, hindi na umuwi sa bahay nila. Then after one year, umuwi sa bahay, nangingitim na haba na ng buhok. Tapos parang pumayat na. Hindi na nagsasalita. Kain lang ng kain diretso doon sa may kusina. Tapos pagkatapos na kumain, umalis lang din. Alam niyo na kung ano na nangyari doon. Nagpabundok na. Naligaw ng landas. Sayang yung pagkakumlaw din niya. Na-recruit. Sayang yung pinag-aralan niya. Mas lalong sayang yung buhay, kinabukasan niya dahil naligaw. Kaya mga magulang, check nyo naman yung mga anak niyo kung ano na mga grupong pinagsalihan yan. Ako dati, kaibigan ko rin naman mga yan. Makausap ko yung mga yan. Pero di ako na recruit. Kasi alam ko, godless ang ideology nila. Anong silbi ng pagdadasal natin sa umaga at gabi? Mapunta lang tayo doon sa isang grupo na ideology ay walang Diyos. Kaya para maiwasan natin na yung mga anak nyo maging study now in PE later, check nyo mabuti, pangaralan nyo ng gusto. Tsaka sana yung gobyerno natin magdubling effort para sana hindi na mangyari ito mga ganito. Pilipino laban sa Pilipino, magpatayan, dadanak ang dugo, puro mga Pilipino. Resources natin ginagamit, Pilipino lang din ang paggagamitan.
Imbes mag-concentrate na tayo doon sa external defense, lalo na ang problema natin sa, napakaseryosong problema natin sa West Philippines eh. Dahil meron tayong mabait na kaibigan ko, no? Kapitbahay. Meron bang kaibigan na ganun? So, sana, kagaya nung pangarap nung ama ni Attorney Hannah J. Sisista na si Mr. Eutropio Sisista, yung sinabi niya na sana last na yung anak niya na mamatay na na-recruit ng mga makaliwang grupo. Yun lang po. Maraming salamat.